Marami ang nagsasabing napakasarap mag-van life. Totoo naman. Road trip dito, camping doon, para bang wala kang inaalala. Pero sa sitwasyon ng van life natin, hindi ganon. Lahat naman ay kayang gawin ni Boy P pagdating sa usaping camping. Pero pag usaping camper van, medyo tagilid na. Malaki sana talaga ang nagagawa kung ang ating mini camper van 4x4. Kaso nagkataon na 4x2 yung atin. Kaya ayaw ko man, madalas talagang ganito. Nabalahaw! Nabalahaw! Wala! Balahaw nga! Hindi nga, mali yung daan ko. Tira! Si Watod, 15x4. Samahan niyo ulit ako sa bagong episode. Mula Pangasinan ay dadayo naman tayo ngayon ng Palawig, Zambales para ituloy ang kwento ng ating van life. Payapang kapaligiran, kalmadong karagatan. Good morning. Daming liligpitin. Good morning mga first timers. 4th day natin. Ngayong araw, kakabante na ulit tayo. Hindi pa namin alam kung saan tayo pupunta. Bahala na. It's either Zambales or Bataan. Maraming mga beach doon. Mag-ayos lang ako ng mga gamit at madami-dami to. Rule number 1, kung ano ang nilabas na malinis, dapat ibalik na malinis sa loob ng camper van. Oras na para magpaalam sa mga bata. Bye-bye. Bye-bye. Hindi pa tapos-tapos ha. Bye-bye. Ito si Tyson, no? Thank you, Tyson, ha. Crisel. Bye-bye, thank you. Wala si Gwen, hindi tayo nakapagpaalam kay Gwen. Tsaka kay Gwen. Tsaka kay Kuya. Maraming salamat, Kuya. Sige, di ba ito? Kahit gantong oras, malamig pa rin ang tubig. Malamig pa rin ang tubig. O dahil nga ang Cotton Mines is sa Zambales, titignan natin. Pero sa Zambales yata tayo pupunta ngayon. Tignan natin. Pero Zambales, tignan natin. Delikado ka tan Jojo, paano duro tulak. Nailumlumsam Jojo. Kailangan ng buwelo. Mukhang hindi buwelo ang kailangan natin. Nabalahaw! Nabalahaw! Kalala yun eh kapag ano? Wala! Balahaw nga! Hindi nga, mali yung daan ko. Yung pauwi na, nabalahaw pa. Ayaw umuwi! Ay, tayo pa uwi. Kasi umulan, na lumambot yung lupa. Lumambot nga no kasi yung nga pala umulan. Oo, umulan. Lumambot yung lupa kasi nga umulan pala ng malakas kagabi. Dito rin naman tayo dumaan kahapon eh. Bayanihan, let's go. Parang gusto ko kasi tumulak eh. 2, 3! Tira! Woo! Down! Yan! Diretso, diretso! Diretso, kaya! Oh! Ilan sila? Mga 15? Oh! Dad!
Si Watod, 15 by 4. Thank you. Salamat, kuya! Yeah, salamat. Salamat! Iba na pala itong dinadaanan natin? Oh, iba na to. Iba na pala? Kasi na-expect ko dadaan sana tayo dun sa magandang view ng beach. Oo. Hindi na. Trust the map. Kitang-kita mo sa mga bata kanina na emotional sila. Yes. Lalo na yung medyo nakakatanda, nagpipigil sila ng mga damdamin nila. Pero kitang-kita mo sa mga mukha nila na nalulungkot. Pero ayun, kung pinapanood nyo man to, lalo na kala nanay, kaya ate, at sa mga nakakatanda ng mga bata doon, saka sa lahat na rin manonood ng mga nakasama namin sa loob ng 4 na araw, ay gusto namin magpasalamat. Bye-bye! Ingat kayo! Oo, nakakalungkot lang yung realidad na napalagay na yung loob mo na parang pamilya ka na sa kanila. Correct. Andun yung spirit of family, pero dadating yung point talaga na magpapaalam ka. Yes. Kasi kailangan na nating umalis. Yun yung mabigat sa, sa loob. No? Oo. Sa damdamin. Pero babalikan natin sila. Tapos kung ano yung mga ginawa natin dati, masigitan pa natin yon. Mas magandang bonding sa pagbabalik natin. Araw-araw meron tayong lulutuin. Magluluto tayo araw-araw. Oo, para sa kanila. Oo, para makakain ang lahat. Time to move on. At tayo naman ay lilipat na ulit ng lokasyon. So ganun talaga, no permanent address tayo dito eh. Van life, na hindi tayo andar ng andar. Tapos hihinto tayo sa isang lugar at mangyayari yung mga ganong pangyayari dyan sa Victoria. Masambales naman tayo ngayon. Malaki ang Zambales, mahaba pa naman ang araw, alas 10 pa lang ng umaga. Marami pa tayong time para mag-explore along the way. At pagdating natin, yung challenge ulit ngayong araw na to is kung saan tayo makakahanap ng ating tutuluyan sa loob ulit ng ilang araw. Okay, pagkatapos ng ilang oras, stopover muna tayo dito sa aking paboritong kinakainan. Dito lang din yan malapit sa Arcon ng Alaminos, Pangasinan. Ang Cabalayans Farm Cafe. Sa Pangasinan tayo eh. Sarap. Boy, first time po. Napunta na po ako dito dati, kasama ko sila Jawo. Sila Jawo? Akin na kasi. Naalala mo yun, te? Nung andun kami, tapos ginulat kami ng pusa. Diba? Yay! Pigar. Nakatikman mo na yan? Oo nga pala, kasama ka pa dito dati. Oo, nila. Gino nga. Ayan na. Bumabalik na yung totoong kulay kung umiitim ng umiitim. Pero gusto ko yan. Yung kumikintab ka sa sobrang itim dahil kaka-travel mo. Yung habang nangingitim yung balat mo, ay lalo naman sumasap yung pakiramdam mo. Ayan, may free soup. Uy, parang papaitan po yan. Paitan. Wow, salamat po ah. Okay, panat. Sarap. Mapait? Siyempre papait. Baka kasi yung mga iba, magtaka kayo kapag kayo ay napunta ng Pangasinan at yung papaitan na nakasanay natin sa syudad ay maasim. Oo. Ang totoong papaitan sa Pangasinan, mapait talaga. Pero hindi siya ganun kapait. Pero nakatikim na ako ng papaitang mapait talaga. Yung nilalagyan ng ano yun eh. Ano yung mapait sa apdo? Apdo. Apdo. Sir, siya po may-ari ng kapalian. Kayo po. Hello sir. Ayun. Ayan, chef. Sir, ng kapalian. Pigar-pigar. Yung Pangasinan. Kapag kayo ay pumunta ng Pangasinan at nagtanong kayo sa lokal na kung ano yung masarap na pwedeng kainin at kung anong meron ang Pangasinan, unang-una na lang sasabihin sa inyo, pigar-pigar ang dapat yung matikman. And then pangalawa, yung papaitan. At dito kasama natin ngayon ang chef ng Cabalay. Yes! Kabalay. Hello po. Kuya, ano pangalan mo? Alvin po, sir. Ako po si Boy Person. Binong's Vlog. Binos po? Binong's. Binong. Vlog. Ano po yung mga binablog doon sa ano? Yung pong food namin dito, sir. Maraming choices eh, pero syempre, dumayo tayo ng Pangasinan. Kakain na natin yung pinaka-the best na pwedeng i-serve sa atin ng mga Pangasinense. Pangasinan Pride. Pangasinan Pride. Oo. Pigar-pigar. So, Ano masasabi mo sa Saan? food? Sa food? the fight. Ah, I love the fight. Awesome. awesome. Awesome fight. Commander D, is that you? Yeah? Para kasi Commander D. Commander D? Oo. Oh. Ay! Halak ka! 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 Hal
Tuloy tayo sa biyahe. Meron pa tayong 2 oras para marating natin ang Zambales. Paano hindi ka maiinitan eh? Yung suot mo eh mainit na nga. Alam mo no, ayaw mag-aircon. Tapos sasabihin mainit. Tapos may malong. Siyempre, iitim ako doon sa araw. Wala. Huwag mo nang isipin yung kailangan mo, wag protection yung balat mo. Pag ako kasama mo, ulikba ka talaga pagkatapos ng biyahe. Ganun talaga. Nasa Zambales na tayo. Santa Cruz. May gusto lang akong bilhin. Kailangan lang akong bilhin para dito sa loob ng van. Ito oh. Pamatay, insekto, lamok. May mga pumapasok sa loob ng van kasi nga lagi bukas siya sa mga campsite or sa mga spots. Eh hindi maiwasan na nagsistay sila sa loob. Dito lang nilalagay ko para mamatay yung mga langgam, mga lamok, ibang mga langaw na ganyan. Yung langaw yung nakakairita sa totoo lang eh. Kasi yung mga lamok naman ilang araw lang naman yung buhay nila. Hindi lang usapan natin lamok no, mga insekto. Basta nasa Zambales na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Undecided pa kami kung dagat pa or ilog. Kasi parang nanghihila yung ilog eh. Ano ba? Dagat tayo ilog? Wala na. O diba? Ganong ka-random. Bahala na. Ganon palagi ang ano namin dyan. Masinlok. Welcome to Masinlok. Talaba, let's go! Di ba dito yung yung talaba na kinakain na? Yung... Di, mas masarap pa rin yung ano. Sa kahabaan ng highway dito sa Zambales, meron kami nakitang nagtitinda ng talaba. Kuya, magkano pa ang talaba? Magkano isang ganito ba? 100 isang ganito. Timba. Tabo pala. Okay. Ah, kung ano po yung mga bagong huli, nasa kalsada po yun? Kalsada po siya. O sige. Ito po. Saan mo lalagay ito? Natulo. Okay, may talaba tayo. Wait lang. Saan ba tayo? Ano, may mga nag-comment na ba doon? Meron yung Cap Sitio. Camp Sitio o Camp Sitio? Kasi nag-post na tayo kanina na kung saan yung pwede nating tuluyan. Ito, Camp Sitio Tangal. Patingin ako. Camp Sitio. O, Camp Sitio Tangal. Nag-post, nag-ano sila, nag-comment. Yung mismong page mismo ang nagsabi? Yes, oo. Malapit lang to? Oo. Tara. Tara. Hindi mabasa yung nakasulat. Palawig. First time nating papasok ng Palawig town proper. Zambales. Nililiko mo. Ano nga nililiko mo? Ay, nako. Hindi ko pwedeng palagpasin yan. Ano nga yun? Ito, atin mo na kasi. Ano ba? Dali Kaya ka na liliko. Hindi ko alam. Liliko ka na. Look. Ano yan? Sa Bukid Cafe. Ba? Kape? Ah, kape. Ilang niliko mo? Kape? Yes, kape. Ang ganda oh! Okay, stop over muna tayo. Dito muna tayo sa Bukid Cafe. Literal na kapihan sa tabi ng bukid. Sa Bukid Cafe. Ang lakas niya magpaalala sa akin. Po, sa Bukirin ha? Hindi na siya sa Bukid Cafe. Sa inyo po ito? Sa anak ko po. Ah, sa anak niyo po. Ano na po ang pangalan niya ngayon? Tanong po yun sa kanya. Sa Bukirin yata. Nag-ano yata sa kone. Dati siyang sa Bukid Cafe. Ano na po ang pangalan niya ngayon? Magiging Bukirin Cafe po siya. Kasi yung Bukid Cafe po is parang hindi na po siya pwedeng gamitin sa DTI. Sa DTI. Alam mo kung bakit? Kasi po yung parang sa law po is
once na lumaki po yung business, gano'n, bawal na po siyang ipagamit sa iba. Parang sa Jollibee po, gano'n. Kasi meron kaming kaibigan na ang pangalan ng cafe niya is Cafe sa Bukid. Opo, yes po. Yung sikat po sa... Sa Bukidnon. Opo. Yun Hindi yun. talaga siya pwedeng gamitin. Yes. Hindi siya pwedeng gamitin. So understandable man. Okay lang naman. Sa Bukid Cafe or sa Cafe sa Bukirin, pareho lang siya maganda. Kayo po ang gumawa nito? Maikling kwento muna kung paano nagsimula ang coffee shop na ito. Nakalimutan ko na kung anong pangalan niya. Pero nung pagka-graduate niya ng college, ay nagtrabaho siya sa mga fast food chains. Pagkatapos, pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Umuwi siya ng Pilipinas dahil gusto niya talaga magnegosyo. Nung una, yung kubo maliit lang. Pero dahil sa suporta ng kanyang tatay, lumaki ng ganito. So, ibig sabihin, suportado siya ng kanyang mga magulang. Napaka-cozy ng lugar. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mabilis maka-attract sa akin sa biyahe. Yung mga coffee shop na ganito yung tema ng kanilang mga coffee shop. Mag-U-turn talaga ako para sa inyo, para hintuan at magkape. Pwede kayong mag-chess. Marami kayong pwedeng pagkaabalahan. Kung kayo naman ay mahilig magbasa-basa ng mga ano-ano mga libro, yung mga meron kayong mga matututunan tulad ng Pokemon. Ayan, Pokemon. At sa mga naniniwala sa forever, ayan, stupid is forever. Sa mga bigo, dyan. At yung mga nananatiling, stupid is forever. Or pwede ba namang forever is stupid. Saan na to? Wala lang, kapag nagkapikunan na kayo ng kasama, pukpok mo. Charot lang, joke lang. Pag pumunta kayo ng Palawig, mismong pagpasok nyo ng arko ng Palawig, siguro mga less than or more than 100 meters, eh makikita nyo na to sa kanan. Stop over kayo dito, magkape kayo, mag-fries kayo, and soon, may mga bago silang mga isa-serve dito. From farm to your table. Thank you! Yeah, thank you po! Sige! Bigat pa rin. Papasok na tayo sa campsite kung saan tayo magsistay ng ilang araw. Grabe ah. Go, Adon! Go, go, go! Kaya naka-low gear tayo eh. Saka maraming salamat sa nabigay sa amin ng impormasyon na kapag naglo-low gear ay nangangamoy clutch talaga. So, proven na si Batod ang nangamoy nung nasa maliko tayo. Hindi naman mahirap puntahan ang Camp Sitio Tangal. May mga konting ahon, pero sementado. May mga off-road, pero hindi naman mukhang off-road talaga. Passable ang lahat ng uri ng sasakyan. Hala! Diyos ko! Mabuang na jud ko. Mabuang na jud ko kay dugay ng uway ko dagat. Utok ko daot na. Oh my goodness! Ang ganda! Shoot! Wow! Welcome to Switzerland! Oo, parang siya ano no. Oh. Sir, napakaganda naman dito. Hello po sir, nice meeting you po. Ayun po, pwede kayo mamili ng spot nyo dyan, pero mayroon pa sa dulo kung baka magustuhan mo doon sa dulo. Dito palang spot, all goods na eh, maganda na eh. Pero meron pa daw dun sa dulo na isa pa na medyo may CR. So, isa yun sa priority natin na malapit tayo sa CR. Good! Ano? Napili ka tuloy. Ayun po, kung gusto nyo dito o kung gusto nyo doon. May CR din po doon. Meron isa. May CR po doon isa. Ito din, may isa yung CR. Kayo po kung pinakita ko. Sa sobrang ganda ng lugar, medyo nahirapan kami pumili kung saan kami pupwesto. Kasi mag-harvest pa tayo ng solar eh. Oo. Doon kasi open, di ba? Sa grupo niyong nauna dito si Pogman. Tapos sumunod si General. Tsaka si Yomamen. Tapos sabi nila,
malamang kasunod namin si Boy first time. Ayun na nga yun. Totoo, nangyari nga. Nangyari nga. At sa wakas, nakahanap rin tayo ng spot kung saan tayo magsiset up ng ating camper van. Ito maganda. Dito! Finally, Palawig. Yung wala sa isip mo na mapupunta ka ng Palawig, tapos ngayon nasa Palawig ka. Masarap naman. At dahil palubog na ang araw, medyo kailangan nating bilisan ang pagsiset up. Ayun na, yung mga nagsasabing hindi ako nagbubuklat ng roof tent, ito na yun. Wala lagi nyo na mapapanood na nagbubuklat ako ng roof tent kasi series ng vlogs natin ngayon, focus tayo sa mga beach. Sa mga beach naman tayo. Bawi tayo sa karagatan. Sagad-sagad tayo sa kabundukan. Kaya more on karagatan tayo ngayon, yung mga susunod na mga mapapanood nyo at maraming pa. Palagi tayo nasa dagat. Alam nyo ba na ang entrance dito sa 5 hectares po, no? 5 hectares of land para sa raw camping. At ang entrance lang dito, actually walang entrance eh. Kung gusto mo mag-camping dito, mapatent ka o meron kang camper van or car camping ang gagawin mo. Kung gusto mo may dala ka sa sasakyan, tama po ba? At mag-tent ka dyan sa tabi ng sasakyan mo, 200 pesos? Yes. 200 pesos per head. Yun lang yun. Hindi kasama pagkain ha. Ito kasing lugar na to medyo may mga resorts. Eh alam nyo naman na kapag ang tao na mahilig talaga sa totoong camping na tinatawag, ang hinahanap talaga niyan is more on ma-nature na mga lugar, mapupuno, tahimik. Ito yung lugar na yun. Pumuntahan natin. Napakaganda ng araw, karagatan, maaliwalas, malawak. Yan, mag-enjoy tayo, makakapagpahinga. Okay, welcome mga first timers sa panibago nating episode. Grabe, nangangalahati na. Ngayon ko palang sinabi. Welcome dito sa Palawig, Pangasinan. Palawig, Pangasinan po, no? Sambales na pala tayo. Okay, welcome dito sa Palawig, Zambales. May hangover pa yata ako ng Pangasinan. Nasa Palawig, Zambales na tayo ngayon. Finally, isa to sa mga gusto kong puntahan, Palawig. Sabi ko, napakalayo. At wala kami kamalay-malay na ang pupuntahan pala natin ngayon, Palawig na pala. So, welcome to Palawig. Antibacterial na ano na rin siya. Samahan nyo muna akong kumuha ng kahoy. Itong mga kahoy na to kanina, dagat na yan dyan. Hihingi lang ako ng kahoy dito sa mga hinatid dito kanina nung caretaker. Yung binili na mga talaba, kailangan na maluto. Ibitin ko muna itong ating ihawan. Kasi wala kasing mga ihawan dito na yung nakaready na kapag ikaw ay magka-camping o pupunta ka sa mga resorts, meron nakaabang na ihawan. Walang ganyan dito, which is mas maganda kasi nga itong lugar na ito ay ang priority nila dito is raw camping. Kaya kapag pupunta kayo dito, much better na magdala kayo ng sarili nyong mga ihawan talaga, mga portable ihawan. Kung malaki yung sasakyan nyo, pwede magdala kayo ng mas malaking ihawan. Pero parang nagpo-provide naman sila ng mga kahoy kasi nga kagubatan kasi dyan sa unahan natin eh. Ito ang aming hapunan. Yellowfin na inihaw at kanin sa paso. Palayok. Palayok pala. Regalo sa atin ng Camp
Sitio Tangal. Ayun, kasi kanina nga, papunta kami dito, nag-post kami na kung saan ba pwedeng... Ba't pa ako naghahang? Gutom ba ako? Kanina nag-post tayo sa Facebook page na sabi ko kung saan ba merong pwedeng tuluyan na pwedeng pag-overnightan. Kumbaga kung saan tayo... Naghahang ako. Dahil na siguro sa pagod at gutom, kaya kumain na tayo. Sa may-ari, sa staff and crew ng Camp Sitio Tangal, maraming salamat po sa masarap na hapunan. Ito si Miss Sarap to eh. Sarap. Lagi na ang sarap, no? Kapag bukas pa, sarap. Hindi ko pa natitikman ang sarap, no?